Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-renew ang inyong mga driver's license at kung ano-ano ang mga kailangang dalhin, tamang gagawin at kung magkano ang mababayaran. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ito dapat ang mga dadalhin at gagawin ninyo sa pagre-renew ng inyong mga lisensya. Una, dapat meron na kayong CDE certificate. Pangalawa, lumang lisensya. At pangatlo, medical certificate. Pero advice ko sa inyo, sa bahay nyo na gawin ang pagkuha ng CDE certificate para hindi masayang ang inyong mga oras. Pero ano nga ba ang CDE or Comprehensive Driver's Education? Ang CDE is considered na refresher course sa mga driver ma-professional or non-professional man na gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya. Ano-ano nga ba ang mga kailangan o requirements sa pagkuha ng CDE certificate? Una, dapat meron ka ng email address, LTO client ID, at syempre yung lumang lisensya. Pero wag mag-alala kasi tuturo ko naman lahat yan sa inyo. So unang gagawin natin para makakuha ng CDE certificate, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. And then i-click lang natin itong LTMS portal under ng Land Transportation Office. At mapupunta na tayo dito sa LTMS portal. At kung meron na kayong account guys, pwede niyo nang i-click itong login. Pero kung wala pa, i-click nyo ang register now. At may makikita po kayo ditong terms of agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan hanggang sa pinakababa. At kung tapos nyo nang mabasa, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng Yes, I accept para ma-checkan. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng security code. Kung ano yung security code na makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung kagaya niyan, hindi nyo masyadong mabasa kung ano yung security code na nandyan, i-click nyo na lang po itong refresh security code. Ito po. At automatic na pong mapapalitan yung security code na nandyan. So kagaya niyan, nababasa ko na DLQ5J. So yun po yung ilalagay natin dito. So take note guys, kung maliit or malaking letra yung nakikita ninyo, dapat yun po yung ilalagay ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So i-click lang natin itong enroll as an individual. And then mapupunta na tayo dito. So may tanong dito sa baba, do you have a Philippine driver's license or conductor's license? At dahil nandito tayo para mag-renew ng ating driver's license, so ibig sabihin yan meron na tayong lisensya. So i-click lang natin itong yes. So dito nyo na po magagamit ang inyong lumang lisensya. So ilagay nyo na lang po ang license number. By the way guys, ang license number makikita po dito sa inyong lumang lisensya. So ilagay nyo po ng buo ang inyong license number. Kung may mga dash, isali nyo po. At ang expiry date naman ay makikita nyo po dito. Make sure po tama yung pagkakalagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At dito naman tayo sa paglalagay ng serial number. So ang serial number naman ay makikita sa likod ng inyong lumang lisensya. So nandito po. So i-double check nyo na po lahat ang mga nilagay ninyo kung tama ba. And by the way guys, sa mga nagtatanong paano daw kung wala silang conductor's license. So wag nyo na pong fill upan yan kasi driver's license lang naman yung i-renew natin. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At kung hindi kayo makaproceed guys, tapos sa itaas may makikita kayong ganito, the driver's license details do not match. Or meron din ganito na driver's license you have entered has been registered. So kapag ganyan yung lumabas, panoorin nyo na lang po yung video ko kung paano masosolve yan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Pero kung okay naman lahat at nakaproceed kayo, mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng personal information. So kung nakikita ninyo, automatic na malalagay yung last name, first name at middle name ninyo, tapos yung date of birth. Tapos dito sa baba, ang kailangan nating fill upan is yung mother's maiden name. So ilagay nyo na lang po dito yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So make sure guys hindi magkakabaliktad at tama yung pagkakalagay ng pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. At kung na-double check na ninyo at tama naman lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information.
So dito maglalagay tayo ng email address at confirm email address. So make sure guys yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend po sila ng email doon sa email address ninyo. So ulitin ko, dapat active at nabubuksan ninyo para makuha ninyo yung email nila. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng cellphone number. So i-double check nyo po lahat yung mga nilagay ninyo kung tama ba at pagkatapos i-click nyo na ang create account. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-register ninyo at nag-send daw sila ng link sa email address na nilagay ninyo. So dapat within 24 hours ay nabuksan nyo na yung link at na-open nyo na para ma-activate. Kung hindi, automatic na madi-delete yung application ninyo. So kagaya na sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsisend sila ng link doon. So ganito po yung email na na-receive ko. So isang step na lang daw para ma-verify nila yung registration ninyo. So i-click nyo na lang po itong link na nandito sa baba. Pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang ang open and browser. At pagkatapos mo pupunta na kayo dito sa paglalagay ng password at confirm password. So dapat yung password daw na ilalagay ninyo dapat minimum of 8 characters. And dapat yung mga characters na yun dapat merong letra, may number, may maliit at malaki na letra. At dapat magkatulad yung new password at confirm password na ilalagay ninyo. Pag okay na, i-click nyo na po itong set password for login. At pagkatapos may makikita kang ganito, your account has been verified and confirmed. At dito sa baba, makikita mo na rin yung LTO client ID mo. So ito po yun. Isulat nyo na sa papel or screenshot ninyo para hindi nyo makalimutan. Kasi ito ang isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong mga lisensya. Yan na ang gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong LTMS portal. So dapat hindi nyo makalimutan ang LTO client ID at yung email address ninyo. At dahil meron na tayong LTO client ID, try na nating mag-login. So ilagay lang natin dito yung password na ginawa natin kanina at pagkatapos i-click natin ang sign in. At pagkatapos makakapasok ka na sa iyong LTMS portal account at dahil sa gusto nating makakuha ng CDE certificate na requirement sa pag-renew ng ating lisensya, so i-click lang natin itong e-learning. And then i-click mo itong CDE online validation exam. At dito i-click mo ulit itong CDE online validation exam. At dito i-click mo itong click here to start the exam. At dito na mag-uumpisa ang totoong laban para makakuha ng CDE certificate. Kung noon sa 25 questions, kailangan mo lang makakuha ng 13 na tamang sagot or 50% para makapasa ka. Pero ngayon, dapat makakuha ka ng 20 na tamang sagot sa 25 questions or 80% para pumasa. Pero huwag mag-alala kasi wala naman itong time limit. At kung handa ka na, i-click mo na itong start exam. So dito may option kayo kung English or Filipino ba yung iti-take ninyo na mga questions. At kung tapos mo nang sagutan lahat at pasado ka naman, may makikita kang ganito sa dulo. Congratulations, napasa mo na daw ang CDE Online Validation Exam. At makukuha mo na rin ang iyong CDE certificate. Ito na po yun. By the way guys, kung nahihirapan kayo sa mga exam, may mga videos po akong ginawa sa non-professional or professional, mapa-English man yan or Tagalog, hanapin nyo na lang po sa mga videos ko, marami po akong ginawa. So meron ka ng CDE certificate, lumang lisensya, ang kulang mo na lang ay medical certificate. At sa mga nagtatanong kung saan daw pwedeng kumuha ng medical certificate, makakakuha ka niyan sa mga LTO accredited medical clinic. Kadalasan makikita nyo yan sa tabi or harap ng LTO branches. At sa mga nagtatanong kung ano ang gagawin sa pagpapamedikal, huwag mag-alala kasi i-check lang naman ang mga mata ninyo. Pababasahin lang kayo ng may distansya. At pagkatapos i-check ang blood pressure ninyo at tatanungin kayo about sa medical history ninyo. At sa mga nagtatanong kung magkano daw ang medical. So ang sagot dyan hindi po magkakaparehas. So depende po yan sa clinic na mapupuntahan ninyo. So kagaya dito sa amin yung medical exam is 250, yung computer fee is 60 pesos, tapos yung miscellaneous is 140. So yung total na nabayaran ko is 450. So depende na po yan sa clinic na mapupuntahan ninyo.
At kung meron na kayong CDE certificate, lumang lisensya at medical certificate, pumunta na sa LTO office at gawin ang step-by-step process na ito. Pero dapat sundin nyo ang mga dress code na ito. Sa mga lalaki, bawal na nakasando, nakashorts at nakatsinelas. Sa mga babae naman, bawal nakasando, nakatube, nakatsinelas at nakashorts. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, ibigay nyo lang ang inyong mga requirements na dala, yung CDE certificate, lumang lisensya at medical certificate. At antayin nyo na lang na tawagin ang pangalan ninyo para magbayad. At pagkatapos antayin nyo ulit na tawagin yung pangalan ninyo para sa picture, biometrics at signature. At pagkatapos antayin nyo na lang na ma-release yung driver's license ninyo. Subali ang magagastos ninyo sa pag-renew ng inyong lisensya ay 585 para sa lisensya at 450 para sa medical. Pero depende po yan sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. So yung total na nagastos ko is 1,035 pesos. So ang tanong ng karamihan kung pwede pa bang ma-renew ang driver's license na expired na. Ang sagot dyan ay oo. Pwede pang ma-renew ang driver's license na expired na. Pero depende kung ilang araw, buwan o taon na itong expired. Kasi may category or per category po ang pag-renew ng expired na driver's license. So sa first category, 1 day to 1 year na expired, may penalty po na 75 pesos. At punta na tayo sa second category. Kung expired na yung driver's license niyo ng 1 year to 2 years, may penalty na po na 150 pesos. At sunod dito naman tayo sa third category. 2 years to 9 years na expired yung driver's license niyo, may penalty na po na 225 pesos. At kailangan nyo nang mag-retake ng theoretical exam at practical driving test. Yes po, meron ng theoretical exam at practical driving test. At punta na po tayo dito sa fourth category. 10 years and above na expired yung driver's license niyo, ang ibig sabihin niyan, hindi nyo na po pwedeng i-renew. Pero depende pa rin kung makikita sa system nila. Kung hindi na, balik na kayo sa pagkuha ng student driver's permit.